Ito ang perpektong simula para ituro upang matulungan ang iyong anak na bumuo ng kakayahan ng pagtitiwala sa buhay, maglaro, magtrabaho at relasyon. Ang pagpapalaki ng mga bata ay isang sining, isang hamon at isang napakalaking responsibilidad. Bilang mga magulang, gusto nating lahat na lumaki ang ating mga anak upang maging mas matagumpay na mga individual na puno ng confidence sa sarili. Ngunit paano natin ito masisiguro? Paano natin ilalagay sa isip ang mga pagpapahalagang ito sa ating mga anak nang hindi pinaparamdam sa kanila na sila ay napre-pressure o labis na pagkabalisa? Pero bago tayo magsimula, paki-like, share, comment at subscribe para sa mas magandang content. Narito ang 15 bagay na dapat mong simulan na gawin sa iyong mga anak kung gusto mo silang maging mas matagumpay at may pagtitiwala sa sarili. Number 1. Turuan silang maging tapat. Alam nating lahat na ang katapatan ay ang tunay na pinakamabuti na patakaran, at ito ay isang katangian na dapat linangin mula sa murang edad. Kapag ang iyong anak ay umamin sa isang pagkakamali o nagsasabi ng totoo sa isang pinakamahirap na sitwasyon, pinatitibay nito ang ideya na ang pagiging matapat ay kapuri-puri kahit na mahirap o hindi siya komportable. Number 2. Turuan silang gumawa ng pagpapasimuno. Ang pagkukusa ay isang mahalagang kasanayan na nagbibigay daan para sa tagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ito ay tungkol sa pangangasiwa, paggawa ng mga desisyon, at hindi naghihintay ng iba na magsabi sa iyo kung ano ang dapat mong gagawin. Kapag nakakita ka ng isang bata na nangunguna sa isang proyekto, at tumutulong sa mga gawaing bahay nang hindi mo hinihiling, ito ang mga senyales na nagkakaroon sila ng pakiramdam ng responsibilidad at pamumuno. Maaari itong magtakda ng matibay na pundasyon para sa kanilang mga pagpupunyagi sa hinaharap, maging ito man ay profesional o personal. Number 3. May empathy at kabutihang loob. Sa mundong kadalasang puno ng alitan, ang empatiya at kabaitan ay mga katangiang maaaring gumawa ng makabuluhang pagkakaiba. Kapag ipinakita ng mga bata ang mga katangiang ito, mahalagang purihin sila. Hindi lamang ito naghihikayat sa kanila na patuloy na maging makiramay at mabait, ngunit ipaalam din sa kanila na ang mga ito ay mahalagang katangian na dapat taglayin. Ang mga bata na nakikibahagi sa mga pag-uugaling ito, tulad ng pagtulong at pag-aliw sa kapwa ay mas malamang na maging matagumpay at may kumpiyansa sa sarili. Number 4. Bigyan mo sila ng atensyon. Kung ang iyong anak ay kailangang makipag-usap sa iyo, makinig sa kanilang sasabihin, kailangan nilang malaman na mahalaga ang kanilang mga iniisip, nararamdaman, at opinyon. At ibahagi ang iyong sariling mga damdamin upang matulungan din silang magkaroon ng kumpiyansa sa pagpapahayag ng kanilang mga sarili. Tulungan silang maging komportable sa kanilang sariling mga damdamin sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanila ng walang paghuhusga, halimbawa ibinabahagi nila sa iyo ang kanilang problema, sa paaralan o sa kanilang kaeskwela. Kapag ginawa mo ito, pinapatunayan mo ang mga damdaming iyon at ipinapakita na pinahahalagahan mo ang kanilang sasabihin. Number 5. Tulungan silang malampasan ang takot sa pagkabigo. Alam naman natin na ang takot sa pagkabigo ay kadalasang humahadlang sa mga bata na sumubok muli, na natural na nakakabawas ng confidence sa sarili. Tulungan silang mawala ang takot sa pagkabigo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na ang mga pagkakamali ng isang tao o bata ay isang katanggap-tanggap na bahagi ng ating buhay. Number 6. Palibutan sila ng mga taong positibo, at may confidence. Kapag ang mga bata ay nasa paligid ng mga positibo, at confidence na mga tao, malamang siya ay magiging isang confident din na individual tulad nila. Bigyan ang iyong mga anak ng malakas na huwaran ng mga nasa hustong gulang, at gawin ang iyong makakaya upang matiyak na ang kanilang mga kaibigan ay mga taong may confident na nagpapalakas at naghihikayat sa iyong anak sa halip na sirain sila. Number 7. Hayaan silang gumawa ng kanilang mga sariling desisyon. Pahintulutan ang iyong anak na gumawa ng kanilang sariling mga desisyon, kahit sa maliit na bagay. Ito ang magpapaunawa sa kanila na kaya nilang gumawa ng mahusay na mga pagpipilian para sa kanilang sarili. Ipinapakita nito na mayroon kang tiwala sa kanilang mga kakayahan sa paggawa ng desisyon, at ito ay nagpapalakas sa kanila at tumutulong sa kanila na hindi umaasa sa iba. Number 8. Hikayatin silang makipagsapalaran, at subukan ang mga bagong bagay.
Kailangan natin ng mga bata na sila ay maging komportable sa pakikipagsapalaran at sumubok ng mga bagong bagay. Ang ilang mga bata ay lumaki na may takot sa pagkabigo, ito ay isang tunay na kapansanan pagdating sa pagkakaroon ng kasiyasiyang buhay at karera dahil nililimitahan nito ang kanilang susubukan. At ang pinakamasamang maaaring mangyari ay kailangan nilang subukang muli. At ang pinakamaganda naman ay nakakamit nila ang mga bagay na hindi nila naisip na posible at ang sobrang tiwala sa sarili na wala ng iba. Number 9. Kilalanin ang kanilang tagumpay at kung paano ito nakamit. Kinikilala ang lahat na napunta sa tagumpay, at ang pag-unawa kung paano ang isang bata sa kanyang pagsisikap at kakayahan na lumikha ng tagumpay sa murang edad, at ang resulta nito ay doble ang epekto nito sa kanilang tiwala sa sarili. Alam nating lahat na kahit maliit na panalo sa buhay ay maaaring bumuo ng matibay na pundasyon ng pagtitiwala sa ating mga sarili. Ngunit kung ito ay pinagsisikapan at nagawa sa tamang paraan. Number 10. Hikayatin ang positibong pag-uusap sa sarili, at kabaitan sa sarili. Mahalaga na ang mga bata ay mabait sa kanilang sarili at ang kanilang nasa loob na salaysay ay sumusuporta. Ito ay isang bagay na ang mga nasa paligid mo ay nagsasabi ng mga bagay na tama, ngunit kadalasan ang boses sa ating sariling ulo ang pinakamakapangyarihan. Ito ay maaaring mahirap ituro. Ngunit ito ang isang paraan para tulungan ang iyong mga anak na bumuo ng mga mantra at mga pagpapatibay na maaari nilang basahin araw-araw. Number 11. Lumikha ng isang positibong imahe sa sarili. Ang isa sa mga pundasyon ng confident ay isang positibong imahe sa sarili. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na anyo ng isang bata, at mahalaga din na hikayatin ang kanilang pananalig sa kanilang sarili. Ipagmalaki ang kanilang tagumpay. Nagsisimula ito sa pagbibigay sa kanila ng pagmamahal at suporta, mga salita ng pampatibay loob. Number 12. Pagtanggap sa mga pagkakamali. Karamihan sa atin ay lumaki na may ideya na ang paggawa ng pagkakamali ay masama na. Kami ay nakakondisyon hanggat maaari ay maiwasan ang mga ito, itinago sila, nahihiya kapag ginawa natin ang mga ito. Tanggapin ang kanilang pagpayag na umamin sa kanilang mga pagkakamali. Matuto mula rito, at subukang muli. Ito ay hindi lamang nagpapalakas ng kanilang confident, ngunit nagpapalakas din ng katatagan at hinihikayat ang kanilang pagkamalikhain. Number 13. Pagtulong sa kapwa. Kapag tumulong ang iyong mga anak, tumulong man ito sa mga gawaing bahay, purihin din sila, purihin ang kanilang pagpupursige at tiyaga, sabihin sa kanila kung gaano kaka-proud sa kanilang pagsisikap para makatulong. At higit sa lahat, ang iyong pagbuo ng kanilang confidence sa sarili na nagpapatibay ng katatagan at naghihikayat sa pag-unlad ng kanilang pag-iisip. Number 14. Ang pagkamausisa at mga tanong. Kapag nagtanong ang iyong anak, gaano man ito kasimple o komplikado, pasalamatan sila sa kanilang pagiging pagkamausisa. Hikayatin silang patuloy na magtanong ng magtanong, at higit sa lahat, huwag tumigil sa pagkatuto ng mga bagong kaalaman. Number 15. Pagpapahalaga at pasasalamat. Kapag ang iyong anak ay nagpapahayag ng pasasalamat, maging ito man ay sa pagkain, o isang simpleng pagkilos ng kabaitan, mahalagang ipaalam sa kanila na ang kabutihan sa kanilang buhay at pagpapahayag ng pagpapahalaga ay napaka-importante na taglayin ng bawat bata o matanda. Ang paglilinang ng saloobin at pasasalamat sa iyong mga anak ay tutulong sa kanila na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay at bumuo ng mas matibay na relasyon sa mga nakapaligid sa kanila.